Naniniwala po tayo sa awitin na yan. Amen. Now, sabi ko nga kanina, ang pinakang the best the contribution natin ay ayusin lang natin ang ating pamilya para maayos po ang ating bayan. You know, if we can fix our family, we can fix our country. That's the key, right? So let's all stand, please, as we open our Bibles and read our Bibles together in the book of Genesis, just in the very first book of the books of the Bible. Okay, Genesis chapter 1 in verse number 1. And then later on, we'll go to some passages in the Bible. Okay, pupunta po tayo. By the way, sa mga bisita po namin, ko lamang po inform kasi kayo ay dito po sa simbahan ay meron po tayo dito mga taga-ibang bansa, so I need to speak in some other language para lamang po maunawaan din po nila at magkaroon din po sila ng bahagi. But meron na rin po silang mga interpreters. No, na katabi po nila para mag-i-interpret if there are some Tagalog na sinasabi ko rin. Okay? All right, in the book of Genesis chapter 1 and verse number 1. Okay, for those of you, if you don't have the Bibles, then just look up to the screen and we'll give you the passage that we are reading. Okay? Now, Genesis chapter 1 and verse number 1. Are you with me? All right. In the beginning, God created the heaven and the earth. All right. If you would just drop down to verse number 26, there's another passage that says, "And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, "Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." Now in verse number 1 of the same chapter that we have just read, we have God as the creator of the heaven and the earth. Now in verse number 26, na binasa po natin, and the preceding verses, makikita po, you'll find out that the Bible says that God is not just the creator of the heaven and the earth, He is also the creator of human being. Did you get the point? So, mahalaga na malaman po natin yan, because right there, after He created the human being, He commanded the man and the woman to multiply themselves. Okay? So, in what way they will multiply, it is also stated in the same chapter. They will multiply the image of God. Okay? They will multiply the image of God. So, what is now the main thing here? The main thing is the most important thing here is this: God. God. That's the most important. Personality dito sa sa binasa po natin, mga kapatid, dapat maisip po natin ito, hindi po yung tao, hindi po yung langit, hindi yung lupa, kundi Diyos. Okay? So, later on, I'll give you another or more passages that will support the message or give you the message this morning. Okay? Before that, we'll just bow our heads and close our eyes and we'll come to the Lord. Father, we thank you for this passages that we have just read. Thank you, oh God, for the presence of everyone, every first-time visitors that we have this morning. Thank you for the presence of our barangay officials here, and thank you for bringing them here to celebrate with us for our 35th church anniversary. May you please, oh God, speak
to everyone this morning. Challenge every Christian, challenge every believer, challenge every members, and save the unsaved and baptize the converts. Now I pray, oh God, to please speak to every heart. Show up and meet the needs of everyone. Please. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, sa binasa po natin, mga kapatid, maliwanag na ang, is everybody ready now? Everybody keep tuning here, everybody heads up, everybody look at this way, everybody listen carefully, because you need to accomplish your purpose while you are here. The purpose of coming here is no other than listening to the preaching of the Word of God. This is the main thing here, mga kapatid, okay? Sa mga bisita po natin, just keep tuning here. Gagawin ko po, by the grace of God, ang aking magagawa para maging maliwanag ang lahat na mapapakinggan niyo po ngayon, okay? So, nais ko pong ipakita sa inyo ngayong umaga ang kahalagahan po ng tatlong personalities dito na napakahalaga. Number 1 is God. Number 2 is the family. Number 3 is the country. Okay? Tandaan po natin, wala pong country kung walang family. Wala din pong family kung walang Diyos. So, kaya lahat po, mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita po namin ngayon, nagsimula po lahat sa Diyos. Okay, He is the creator. In chapter 1, He is the creator of the heaven and the earth. In verse number 26, He is the creator of the human being. And then you will notice after He created the man and the man and the woman, the Bible says He blessed them. In chapter 2, you will notice that it is God. It is God who instituted or founded the family. In chapter 2. Makikita nyo po sa chapter 2, pag tinuloy nyo po yung pagbabasa po niyan, mapafind out ninyo, makikita nyo na ang Diyos ang nagpasimula ng pamilya na siya ring lumikha ng tao. When God founded the family, He created first the human being. He created first Adam and Eve. You see? So diyan po lahat nagsimula. At ang sabi ng Biblia, pinagsama niya po yung dalawa. At nung pinagsama yung dalawa, there is the command to replenish there, to multiply. Okay? And then before, the Lord, bago po ang Diyos, bago niya pinagsama, bago niya inatasan ang dalawa, si Adam and Eve, na magpakarami, mag-multiply, sinabi muna ng Biblia, and God blessed them. You see, God blessed the couples before they multiply. Just think about it. Di ba? Isipin po natin yung mga bagay na yan. Bago po magpakarami yung mag-asawa, sila po muna ay pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanilang gagawin ay merong approval ang Diyos. Kung sila po'y magpapakarami, merong approval ang Diyos. Now, maaaring hindi nyo gaano naunawaan na sinasabi ko, pero pag sinabi ko ito, baka maunawaan nyo na. Alright, kasi marami din po nagpapakarami ngayon na hindi approve ng Diyos. Alright, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, okay? Before, when God created the male and the female, and that it is God who founded the family, the husband and the wife. And then sabi ng Panginoon, alright, magsama kayo, binigyan, because God find it, na, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Hindi maganda sa lalaki na nag-iisa, kaya binigyan siya ng babae. Alright? And then pinagsama ng Panginoon. In other words, ang unang kasalan was officiated. The first marriage was officiated by God. That is something. Di ba? Pinagsama sila ng Diyos. And then sabi ngayon ng Diyos, ang dalawa ay pinag-isa. At ngayon, magpuproduce na kayo, magpapakasama na kayo. Sabi ko sa inyo, ang pagsasama nila ay blessed. When the word blessed, once you read that in the Bible, it means God's approval is in it. You see?
God's approval is in it. That's why marriage, kapatid, is God's approval. It is God's design. It is God who designed marriage. Okay? Kaya ang Diyos po ang nag-design ng marriage, kaya hindi kinakailang i-redesign po yan ng tao. You cannot redesign marriage because it is God who designed it. Okay? You'll notice, mga kapatid, na ito po yung mahalaga. Maaaring hindi nyo gaano naunawaan. Ang marriage na dinisign ng Diyos ay lalaki at babae. Hindi ho parehas lalaki at hindi rin parehas na babae. So naunawaan nyo po, it's so important to understand what marriage is all about. It is between man and a woman, woman and a man, not man and woman and woman. Are you with me? Such so important. Mahalaga po, kapag ka ito ay ni-redesign, ni-redefine ng mga tao, nagiging man and man, between man and woman and woman. You see? So redesign and redefine, but you cannot do that because you are not the creator. It is God who created the man and the woman. Okay? Ang naglikha ng tao ay Diyos. Kaya may kita nyo lamang po, nababaliktad lang. You see, kapag ka ni-redesign niya ng tao, mga kapatid, nababaliktad. Ang ginagawa ng tao is always in opposition to the Word of God. See that? So it should not be. So what we have here, brethren, is this. What we need to understand about this study, this message this morning, is about the sovereignty of God. The sovereignty of God. Now, ano po ang ibig sabihin ng sovereignty ng Diyos? Dapat po nating maunawaan po ito. Kasi mahalaga po na maunawaan natin mabuti ang mauunawaan natin kung anong dapat mangyari sa ating bansa, kung mauunawaan natin kung anong dapat mangyari sa ating pamilya. At maunawaan natin kung ano ang mangyayari sa ating pamilya, kung mauunawaan po natin ang gusto ng Diyos, ang design ng Diyos sa ating pamilya. Can you see, kapatid, the order? Napakahalaga po ng order. Now, the first thing that you should understand, and everyone must understand, every citizen of this country must understand that, even every citizen of America must understand. Okay? Now, what is that? The sovereignty of God. Ano pong ibig sabihin ng sovereignty ng Diyos? The sovereignty of God signifies His absolute right and power to rule over creation. It is His absolute right and power to rule over creation. Okay? Now, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, may karapatan ng Diyos sapagkat siya ang lumikha. Kaya in-emphasize ko kanina na ang lumikha ay ang Diyos. Lumikha ng langit at lupa ay ang Diyos. Ang lumikha ng tao ay ang Diyos. So may karapatan po siya. And He's got the power to rule over the creation. You see, man do not have the power to rule over creation. Kasi kayang-kaya nga tayo ng hayop eh. Kaya tayo ma-overpower ng hayop, kapatid. Pero ang Diyos, walang pwedeng makapag-overpower sa Diyos. So He has the right and the power to rule over creation. Now, in other words, sovereignty means God is in control of all things. God is in control of all things, ensuring His plans are never thwarted, and His will is ultimately accomplished. Anumang gustuhin ng Diyos, yun po ang mangyayari. Yan po ang ibig sabihin niyan. Bakit? Ito po yung key aspects of God's sovereignty. Number one, absolute power, absolute authority. In other words, God has rightful, unrestricted authority over the universe. Okay? Including back in the Old Testament, madali pong unawain to. Siya ho ang nagsiset up ng kings. Siya rin ang nagro-rule over kings. See that? So makikita niyo po, mga kapatid, yung mga hari nung araw, ang Diyos ang nag-i-install. Back in those days, mga kapatid, na wala pong tinatawag na election. You see? But noong araw ay meron lamang appointed. You see, Saul
was the first king of Israel, was not elected by men. You see, there's no democracy back in those days, but we have theocracy. Theocracy means God rules. You see, democracy means people rules. All right, you understand that? So, si Saul na install bilang hari, hindi po pinili ng mga tao, kundi inappoint ng Diyos. And after Saul, we have David. And David was elected by God, appointed by God, not elected by the people. All right? Are you with me? All right, so that is absolute authority. Now, comprehensive control, the word comprehensive control means nothing happens outside of God's decree or permission. Nothing happens outside of God's decree or permission. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari ay pinahintulutan ng Panginoon, walang nangyayari na lingid sa kaalaman ng Diyos or hindi alam ng Diyos at hindi ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Okay? And the best of all is this, okay? This government, this kind of government is governed by the attributes of God. Woo! Yeah? Attributes of God. You see, ano po ang ibig sabihin niyan? God's sovereignty is not capricious. It is exercised in perfect wisdom, justice, and love. Because remember, the attributes of God, God what? Is an omniscient God, omnipotent God, and omnipresent God. Okay? Now, ibig sabihin, nakikita lahat ng Diyos, ang Diyos ay present sa lahat ng lugar, at ang Diyos ay makapangyarihan, wala nang higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. So, because of that, wala akong pwedeng makapagbali, walang pwedeng makapag-twist, makapag-thwart, mga kapatid, na anumang dineclare ng Diyos, because God declares His counsel will stand and He will accomplish all His purposes. Okay? Now, yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng tinatawag na sovereignty or the sovereignty of God. Now, why is this important? Bakit mahalaga po na pag-aaralan ito? Bakit mahalaga na malaman natin ito? You see, makikita nyo sa binasa po natin kanina, God is the first. God never came out from the beginning, but He is the beginning. Okay? Siya po ang pasimula, hindi siya nanggaling sa pasimula, kundi siya ang pasimula. Is everybody following me? Okay, sundan niyo po ng mabuti sapagkat makikita po natin kung saan po tayo nagkamali at kung saan po tayo nagkukulang para mabalikan po natin, para maiayos po natin. You see, so may mga fault lines po tayo na dapat po nating ingatan, na dapat po nating ituwid, dapat po nating i-fix. And I believe we can fix it by God's power, by God's grace. All right? Naunawaan po natin. Now, so ang problema po natin ngayon is yung sovereignty ng Diyos ay hindi po natin nire-respeto. We don't mind if God rules. In fact, ang Diyos sa binasa po natin ay pangunahin. Pero hindi po yan nagiging pangunahin po sa atin. You see, ang problema ng bansa na hindi ginagawang pangunahin ang Diyos, kapatid, yan ang bansa na hindi po pinagpapala ng Diyos. Because the Bible says, blessed is the nation whose God is the, that's very clear. Except the Lord build a house, they labor in vain, they that build it. Wala akong nanguna sa bansa na nagsabi ang pangarap ko ay mapahamak ang bansa, masira ang bansa, at magkaroon ng maraming utang ang bansa. Wala hong nang ganyan. Kahit na ho ang korap na pinuno ng bayan o sino man, na ho, hindi ko sinasabi yung president, wala ho akong tinatarget. Ang sinasabi ko lamang ho, kahit na ang sino mang siraulo na nangunguna ng bansa,
Hindi niya sasabihin na ako'y magiging presidente, ako'y magiging senador, ako'y magiging kapitan para sirain ko ang bansa. Wala hong ganon. Kundi ang gustong mangyari nila is what? Maayos ang bansa. Kaya ako napunta sa serbisyo kasi gusto kong ayusin ang bansa. You see, that's the reason why I am in the position. Because I want our country, our country, our barangay, o ang ating mga regions, ay bring natin up to the next level. You see? But listen, any endeavor without God is in vain. That is exactly what the Bible says. Same thing in the family. Anumang pagsisikap natin sa pamilya na hindi natin kasama ang Diyos, yan ay pagsisikap na walang kwenta. Yan ang sabi ng Biblia po, mga kapatid. You see, na-understand, ang nakakalungkot po sa ating bansa, kulang po tayo sa edukasyon patungkol sa Diyos. Yan po ang nawawala sa atin. Yan po ang kaya nangyayari sa atin sapagkat wala po tayong edukasyon patungkol sa bagay na yan. Tayo po ay nangungopya na lamang at tayo ay nagkukuha na lamang ng identity ng iba. You see, I believe with all my heart, brethren, ladies and gentlemen, that Jesus Christ is a victim of identity thief. Maraming nagnanakaw, mga kapatid, ng identity ng Panginoong Kristo para lamang sabihin na sila ay matino, sila ay banal. Kaya nga yung iba nagpapangalan ng Jesus. Thinking na ang kanila, pag pinangalanan nila ang kanilang anak ng Jesus, ay magiging banal yung kanilang anak. Magiging righteous yung kanilang anak. I'm not hitting anybody here, mga kapatid, ha? You see? Pero wala pa akong napangalan, mga kapatid, sa kanilang anak na Judas. Wala pang napangalan sa kanilang anak na Diablo. Wala, di ba? Kukunin nila lang Jesus. Bakit? Sapat ang kanilang mga magulang naniniwala na si Jesus kasi ay matino. At kung matino si Jesus at ipapangalan ko rin to sa aking anak, magiging posibleng matino ang aking anak. So that's what we have. But let me tell you something. It is easy for someone to be religious but not be aligned with the will of God. It is easy for someone to go through the motions and language of Christianity and not truly be affiliated with the ministry, the message, the love, and the life of the Lord Jesus Christ. So yan ho ang problema po natin. Kaya nga po, ang kailangan po natin, ma-educate natin ang pamilya natin patungkol sa Diyos. No wonder in the book of Deuteronomy chapter 6, please show it, no? Deuteronomy chapter 6. In Deuteronomy chapter 6, look at verse number 7. You see that? The Bible says, and thou shalt teach them, if you can, yeah, that's it. It's in the screen right now. And thou shalt, what? Teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Now, ano ang ituturo? Itaas mo lamang yan, mga kapatid. Nandiyan ang huyan sa verse number 5. Ano sabi sa verse number 5? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Okay? Now, anong sinasabi po ng Biblia? Dapat ang mga magulang ay responsable na turuan ang kanilang mga anak patungkol sa Diyos. Bakit po? This is very important. Okay? Now, let me read another passage in the book of Jeremiah. All right? Jeremiah chapter 22. Jeremiah chapter 22. Look in chapter 4. Chapter 4, beginning from verse number 22. Or let us just read one verse right there. Verse number 22. All right? Look at that. Look at the screen. If you don't have the Bibles, look at the screen. Kung nahihirapan kayo mabuklat sa Bible, hindi nyo makita ang Jeremiah,
punta na lamang po kayo sa screen para mabilis po tayo. Here's what the Bible says. For my people is what? Foolish. They have not known me. Sabi ng Diyos yan. They have not known me. They are what? Sottish children. And they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good, they have no knowledge. Wow. Maliwanag, wag mo nang buburahin. Okay? Look at that. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, nakikita niyo po ba ito ngayon? Let's be honest. Kung mananatili po mga kapatid ang ating mga anak sa pagiging ignorante sa Diyos, yan ho ang mangyayari. Now, I'm trying to emphasize this because this is a problem. This is society's problem. Society's problem begins from the family. Yung sinakita niyo po ang pagkukulang natin, bata na ho ang mga nandito. They have none understanding. They are wise to do evil. Marurunong, magagaling sila pagkakalukuhan. Nakikita niyo ang mga bata ho ngayon, hindi mo na kinakailang turuan mga sa totoo lang, mas grabe pa sila, mas marurunong pa sila pagdating sa kalukuhan kaysa kanilang mga magulang. Because the truth of the matter is this, kapag ang magulang ay gumawa ng isang kasalanan, tandaan niyo po ito, ang inyong anak ay gagawa ng 10 kasalanan. And the worst thing is this, they know how to multiply it. Alam nila yung strategies kung paano nila i-multiply. Magaling sila mag-develop. Pag nagsinungaling ka ngayon ng isa, yung kasinungalingan mo ngayon, i-develop nila yon. Mas grabing kasinungalingan. And yet, galit na galit tayong mga magulang pag nagsisinungaling yung ating mga anak. Come on, talk back to me if you can. You're silent. Alam ko yung iba sa inyo hindi nyo kakayanin to. But this is the reality. And then the Bible says, to do good, they have no knowledge. Pagdating sa paggawa ng mabuti, wala silang kaalaman. Sa kalokohan, marami silang alam. That's the Bible right there. At nais kong sabihin sa inyo ito, mga young people, yung kalokohan ninyo hindi nagsimula ngayon. Noon pa meron yan. Pero noon pa sinasabi ng Biblia kung saan nagsimula ang kalokohan. Ang kalokohan ay nagsimula sa walang kaalaman patungkol sa Diyos. Hindi sapagkat marami mga tao ngayon pinagmamalaki yung kanilang pinag-aralan. Tapos sila ng may mga degree sila. Pero yung kanilang mga degree, mas matindi pa ang degree ng kalokohan nila kaysa tinapos nilang degree. Come on. You can tell. Kapatid, huwag tayo magbulag-bulagan. Makikita po natin ang result ng kasalanan because sin will bring you doon sa isang kalagayan na mas worse pa sa iniisip mong kalagayan. That's always the case. And so the Bible is telling us here, without knowledge, in the book of Hosea, I want you to turn your Bibles to it. Give me the passage, Hosea chapter 4 and verse number 6, para makita po nila. All right? Hosea chapter 4 and verse number 6. Here's what the Bible says. My people are what? Destroyed. Chapter 4 verse number 6. Okay? My people are destroyed for lack of knowledge. What is the problem in chapter 4 verse number 22 of the book of Jeremiah? No knowledge. And the reason here, same reason in the book of Hosea. Anong reason? No knowledge. Parehas so, walang knowledge. Knowledge patungkol saan? Patungkol sa Diyos. Now, here's the problem why we have a problem in our family. Let me tell you something, all right? Tune in. Everybody look at this way. Everybody heads up. Everybody
please don't miss this, okay? Here's the problem why we have problem in our family. The problem is ignorance of God. All right? In the book of Jeremiah, they are wise in doing evil. Kapatid, ang Diyos, listen to me, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng wisdom para gumawa ka ng masama. God cannot give you wisdom to do that is what is not right. But God is giving you wisdom to do what is right. Who's giving you wisdom to do evil? The devil. Diablo lamang ho, si Satanas lamang nagbibigay ng wisdom sa iyo para gumawa ka ng masama. Pero ang problema, hindi ka nabibigyan ng diablo ng wisdom para makaahon ka sa masama. Yan ho ang problema. Sapagkat ang wisdom ni Satanas ay pang masama lamang, wala siyang wisdom para sa mabuti. Nakita niyo po yung mga nalululong sa drugs, namamatay sa drugs, pinatay dahilan sa drugs, magaling sila magbenta ng drugs, magaling sila gumamit ng drugs, wisdom ni Satanas yun. Pero yung makaahon mula sa pagiging drug addict, hindi na nila kaya. Bakit? Wala lang wisdom ang diablo doon. The only person who has wisdom to help you and to lift you up and get you out from that addiction is God. That's why we need God. That's why we need to be knowledgeable about God. We need the knowledge of God. We need the wisdom of God. See that? Now, so what does the Bible says here? All right, listen to me now. Kanina, yung mga bata, bakit sila napapahamak? Kasi wise na gumawa ng evil. They're wise in doing evil. But they are not wise in doing good. To do good, sabi ng Biblia, wala silang wisdom. Wala silang knowledge. Ah, man. Huh? That's a big problem. Eto na ngayon ang problema rito. Sabi ni Hosea, tandaan niyo mabuti, my people are destroyed. Wala hong magulang na gustong masira ang kanilang mga anak. Pero ang hindi natin, mga kapatid, nakikita, napapabayaan natin ang ating mga anak doon sa kalagayan na walang kaalaman patungkol sa Diyos. Ito ang sabi ng Biblia, for lack of knowledge. Why they are destroyed? Because they what? Lack of knowledge. And the reason why they lack of knowledge, everybody look at this way. Here's what the Bible says. Because they rejected the knowledge of God. Sa mga bisita po namin, we're inviting you here, not just a Baptist church. We are inviting you here not to become a Baptist, but to educate you about the Word of God. Religion is religion, but church must be an educational institution. Dapat dito tayo matututo patungkol sa Diyos. You see, kaya nga napapahamak yung mga kabataan. Imagine kung ang mga kabataan na nakita niyo po rito, mga kapatid, na nag-testify sa harapan po ninyo, kung walang Diyos, anong klaseng buhay meron kaya? Kung wala akong nakilalang Diyos, anong klaseng buhay? Problema ako ng bansa. I'm telling you, problema ako ng bansa. Pero salamat sa Panginoon na nakakilala ako at nakita ko ang Diyos because someone came and educate me with the Word of God. That's what we need, biblical education. Yan ho ang kailangan natin. It's not religion. Grabe na tayo sa religion. Ha? Ang religion ginagawa ng business ngayon. Ang religion ginagawa ng, pagiging paraan para yumaman. Ang mga leader ng reliyon. Pero ang kailangan ng tao, education.
Anong klaseng education? Hindi yung matututunan natin sa Ateneo, sa Lasal, sa Fiat, or saan mang mga magandang eskwelahan dyan. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang education na hindi nyo makukuha sa anumang eskwelahan na nakapaligid sa atin, at tanging simbahan lamang natin makikita, walang iba kundi ang biblical education. But this is the most and the highest education in the world. Why? Even Noah Webster, he said, education, secular education without God is no education at all. Kaya ang kailangan po natin education. Salita ng Diyos. Notice what the Bible says. Akala natin ganun lang. Madali lang napabayaan natin ating mga anak. Akala natin kung mga anak natin nag-aaral ng medicine, law, and then engineering. Ngayon, napakarami na. Ngayon, AI. Yung iba sa inyo nag-aaral sa YouTube University. And, and TikTok. Kaya yung iba magaling sa talk. But anyways, here's the thing. Sabi ng Biblia, bear with me. Tingnan mo. Sabi ng Biblia, because they rejected my knowledge. Did you notice that? Because thou hast rejected. The reason why you are destroyed, because of lack of knowledge. Bakit naman nagkulang sa knowledge? Not because God ay wala siyang binibigay na knowledge, but people rejected the knowledge of God. If you go to the book of Romans chapter 1 later on, in the book of Romans, the Bible says, Paul addressing the Romans, sabi niya sa mga taga-Roma, mga kapatid, sabi niya, when they knew God, they worship Him not as God. So nire-reject po nila yung kaalaman nila sa Diyos. And here is the word. If you know how to equate it, you must understand the equation here in this verse. Tingnan niyo po yung equation. Back to the screen, please. Okay? Because thou hast rejected my knowledge. And because thou hast rejected my knowledge, I will also what? Reject thee, or reject you, that thou shalt be no priest to me. Priest, it means, hindi po yung nakasutana, hindi po yung nagmimisa, hindi po katulad ko, kundi representing God in the family. You are God's representative to your family. You are a priest. Now, how can you represent God if you are ignorant of God? Kaya sabi ko po sa inyo kanina, marami lang nagkukunwari, marami lamang nagnanakaw ng identity ng Panginoong Jesucristo. That is our Christianity today. And listen, back to the screen please, para makita natin. Notice that. Tingnan natin yung equation dito. I will also, notice what the Bible, because thou hast rejected me, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Okay? Seeing thou hast forgotten the law of thy God. Totoo naman po. Anong maituturo mo kung ikaw ang priest? Anong klaseng representation meron ka patungkol sa Diyos kung ignorante ka sa Diyos? Baka hindi mo alam ang nire-represent mo na ay diablo. Yeah. Baka hindi mo alam. Hindi mo namamalayan. Nakala mo, mukhang maayos naman. Kasi mga kapatid, nais ko po sabihin sa mga bisita po namin, ang diablo po ay hindi haharap sa inyo na merong sungay at merong buntot at merong pangil na pangit ang mukha. Ang diablo po ay haharap sa inyo na parang ako rin. Pero sinisiguro ako, hindi ako yun. Bagamat minsan sinasabihan akong diablo ka. Yeah, mga galit sa akin. Yeah, but anyways, here's the thing. Pero hindi yan haharap sa inyo na ganyan. Haharap sa inyong malinis, magaling manalita, maayos ang kanyang itsura. Maaaring namimigay pa. That's it. Because the devil is a deceiver. The very fact that the devil is a deceiver
he must be another Christ. See? Kasi pag deceiver, ay meron na siyang pagkukunwari sa kanyang itsura. Ganyan ho yan. Hindi niya ilalabas ang totoong itsura niya. Ilalabas niya yung hindi niya itsura para makadeceive siya. Alright? So, sabi ng Biblia, you cannot represent God if you don't know Him. That's why God said in that passage right there, thou shalt be no priest to me. Hindi na ikaw ang priest ko. You cannot represent me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God. Now, what is the blatant effect of this? Ano po yung grabing epekto nito, mga kapatid? Look at what the Bible says. I will also forget thy children. I don't know about you, pero alam ko po na mahal nyo ang inyong mga anak. Kaya nga, spoiled ang mga anak natin eh. Kaya sinasabi natin, emotionally, ayoko nang maranasan ng anak ko ang naranasan kong hirap. Di ba? Yan ang mga katagaan natin. Ayoko na siyang maghirap na katulad ng naranasan ko na ako'y naghirap. Pero sinasabi ko lagi ito, saan kayo dinala? Kayong mga naghirap, saan kayo dinala ng kahirapan ninyo? Dinala kayo ng kahirapan ninyo sa pagsisikap. Kaya nasa magandang position kayo ngayon at magandang kalagayan yon sapagkat nakaranas kayo ng hirap, kaya kayo nagsikap at kaya naging maayos ang inyong kalagayan. Ngayon sasabihin natin sa anak natin, ayaw natin maghirap, kaya tamad ang mga anak natin. Nasaan ang mga anak natin ngayon? Ayun, nagtatrabaho tayo, gising na tayo. Anong oras magigising? 11:00 ng umaga. Back in those days, kapatid, na ayaw ng tatay ko na kami ay masikatan ng araw na nasa banig kami. I don't know about you. Pawala na ang araw, tulog pa kayo. Ang problema natin ngayon ay ini-spoil natin ang ating mga anak. Kaya yung mga anak natin ay wala na silang desire na magsikap. Ayaw na nilang magtrabaho eh. Bakit pa sila magtatrabaho para kumita ng 500? Ano yung pa nila ang 500 kung punong-puno na ang refrigerator at meron na silang iPhone 17 Pro? And if you have that, you have everything. At noong araw, pagka sinabi mo, yung bata, ayaw natin palabasin. Bakit? Pag pinalabas natin, makakuha sila ng masamang impluensya. Ngayon, hindi na lumalabas. Nasa kwarto sila, pero grabing kademonyohan ang impluensya. Saan nakuha? Sa iPhone 17 Pro. Sorry. Hindi ko sinasabing masama yun. Yung iPhone 17 Pro, kundi yung mga nasa loob doon. Baka mademanda tayo ng iPhone 17 eh. Ng iPhone. Ako, Samsung user ako. Pero kung may magbibigay sa akin ng iPhone 17 Pro, you're welcome. Hindi ako magagalit, promise. Okay? Now, so what's the problem now? Hindi natin na-educate ang ating mga anak sa patungkol sa Diyos. Kita nyo ngayon, bakit parang curse ang mga bata ngayon? Pag makikipag-usap, parang laging silaw na akala mo galing sa Encanto. Yeah, lagi. Say good morning. Good morning. Bakit? Sanay na sanay sa loob ng kwarto na mag-isa. That's right. Tatawagin mo, kain na tayo. Mamaya na po. Tapos may pinilit mo, ano ba? Sabi na maya na eh. Noong araw, pag wala ka sa mesa sa panahon ng kainan, tandaan mo, hindi ka na makakakain ng tanghalian.
Pag wala ka sa mesa sa oras ng almusal, hindi ka na makakakain ng almusal. Pag wala ka sa mesa sa panahon ng tanghalian, hindi ka na makakakain ng tanghalian. Pag wala ka sa hapunan sa mesa, wala ka ng pag-asa makakain ng hapunan. Pero ngayon, nasaan sila? Nasa kwarto, kinukuha ang pagkain, kumakain kayo dyan na pamilya, siya nandun sa loob. Yung mag-asawa, sinong nasa mesa na lang? Yung mag-asawa. Nasaan yung mga anak nyo? Nasa kwarto, habang kumakain. Soft drinks pa yung tinamaan ng tamad na yan. Kung sino pa yung mga tamad, siya pa yung soft drinks. Kapatid, lumaki ako sa bahay ko, mga kapatid, na ang tatay ko pag wala ka sa kainan, may nakapulupot ditong parang sawang sinturon. Pagka isang tawag, hindi ka lumapit, siya ang lalapit. Pero may dala yan. So you understand? Wala na ngayon. Kayong mga Gen Z, Gen A, ABCD, ngayong generation na yan, hindi nyo na inabot yung kabagsikan ni Magellan ng tatay ninyo. Hindi nyo na naabot. Kaya ngayon, pagka pinalo mo na yung bata, child abuse. Ayaw nila ng child abuse. Pero pag lumaki yung bata, siya yung number 1 sa abuse. Bakit hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng abuse? Abnormal use. Yan ang abuse. Now, you listen to me. This is very important. Nakikita niyo po ba yung pag nawala yung Diyos, apektado ang pamilya? Ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon, saan pupunta ang mga bata na lumaki ng walang Diyos at ignorante sa Diyos pagkatapos nilang mag-aral? Imagine pupunta sila sa pag-aaral, hindi baling mag-skip sila ng church kasi sa pag-aaral. Sabihin natin, hindi, yung anak ko hindi pupunta sa church kasi alam mo naman, nag-aaral siya eh. So ano ibig sabihin nito? Ang pangunahin, hindi yung in the beginning, God created the heaven and the earth. Hindi yung in the beginning, God created male and female. That in the beginning, after the creation of man, He blessed the man. Ngayon, wala na yun. Anong pangunahin na? Yung secondary. Tapos sasabihin natin may problema. Here's the thing. Tandaan nyo, mga kapatid, your children will one day make a choice. And today's choices will become tomorrow's change. One more time, maybe you miss it. Today's choices will become tomorrow's change. Remember, kapag ka ang bata, mga kapatid, ay walang conviction from this, if they don't have a biblical conviction, they will be driven by their own emotions. Yeah. And you must understand that feelings are temporary, but consequences are permanent. When they are driven by their emotions, that is feelings. And feelings are temporary, but consequences are permanent. The momentary pleasure or the momentary pleasures of quitting cannot compare to the lasting pain of regret. That's right. And the short term of discomfort of discipline, because there's always discomfort in discipline. That's right. That's right. That's right. But cannot be compared to the long-term reward of success. Wala, hindi mo pwede i-compare yan.
Kasi yung kapag ka ikaw ay lumaki na merong conviction, merong ganitong klaseng pamamaraan, merong klaseng disiplina, isang araw magtatagumpay ka. At yung long term na dinudulot ng disciplined life ay hindi mo pwede i-compare sa mga pleasures na temporary. So I'm telling you, the next time you don't feel like doing what you know you should, kinakailangan tumigil muna tayo. Stop and remind yourself, this feeling will pass, but the result will stay. Yung feeling mo, yung nararamdaman mo, anumang mga, sabi ko nga sa inyo, maghapon lamang mag-scroll ka, parang ang sarap ng pakiramdam mo, but after that, you will feel empty. Parang nalilibang ka, tumingin ng mga reels. Pero after that, empty ka. So ano ngayon nasayang sa'yo? Yung consequence will stay. So that's why you should not let a weak moment steal a strong future. Don't let it happen. Don't let your weak moment steal your strong future. Listen, every decision that you are making with God, with the knowledge of God, that is what we call self-command, and that will build your strength. Listen now. I'm closing now. Pero gusto kong iwan nito sa inyo, mga kapatid. You've got to be careful with this. Making choices. Because choices become habits. Okay? Hindi po ako nagsasabi na malaking choice. Malaki ang pinili mo. Maliit lang. In fact, parang seed po yan eh. Parang buto yan na maliit lamang. Na isang araw, pag initsa mo yan dyan sa earth, sa lupa, and then tutubo yan, lalaking puno, magkakaroon ng sanga-sanga, magkakaroon ng bunga. That is your choice. That is a choice. It pictures your choice. So choices become habits. You become what you repeatedly do. Anumang paulit-ulit mong ginagawa, yan yung magiging ikaw. And so, your choice becomes a habit. And when something becomes a habit, it becomes automatic. Isang araw, magiging automatic na yan, kapatid. Now, this is very important. Again, please, bear with me. Keep tuning in, okay? Learn something from this. When it becomes, pag yan po ay naging automatic na yan, because it is automatic, you don't have to choose it anymore. Hindi, automatic na eh. Bigla na lamang dumadating. Hindi na kailangan yung choices mo. Bakit? Saan ang galing? Mula sa maliit na choice, naging habit, at yung habit, palagi mo nang ginagawa, ulit-ulit na lamang, hanggang sa yan ay maging automatic na. Kung baga sa firing, nagkaroon ka na ng muscle memory. Yan ang problema niyan. Alright? So nagkaroon ka na ngayon ng problema, at sapagkat yan ay automatic na, hindi mo na kinakalang pumili. Now, listen to me now. Here's the thing. Anong gusto mong ilagay dyan na nagiging automatic ngayon? How about anger? Being angry all the time will become your habit. Kaya yung pagiging magagalitin mo, naging habit mo na hindi mo namamalayan, kasi palagi ka na lamang galit. Kaya ngayon, sapagkat palagi ka na yung galit, naging automatic na yung galit mo. Come on, come on. Sa mag-asawa, nagkaroon lamang kayo ng konting argumento, galit ka na kaagad. Bakit? Nagiging automatic na yung galit mo. You see that? Ano pa? Ano pa? Inggit. Nagiging automatic na rin kasi palagi kang naiinggit. Di ba? Di ba? Ano ba? Selos. Sige, diktahan nyo lang ako.
Selos. Okay? Hindi ka naman dati siloso. Listen, pero pinili mong maging silosa, maging siloso. Hanggang sa naging habit mo na, nakita mo ng picture, nakita mong may kasama, lahat na lamang pinagdududahan mo na. Bakit? Palagi kang nagsiselos. At nung palagi kang nagsiselos, naging automatic na, nakita mo may kasamang babae. Disciple pala. Ayun, ano nangyari? Pinagsilosan. So you understand that? Because after that, mga kapatid, if you do it all the time, kaya lagi na lamang galit. Nakita niyo, mga kapatid, yung mga tatay, yung mga asawang lalaki, pagpasok ng bahay, kapapasok pa lamang, may nakitang konting bagay lang. Bakit alam mo na dito? Wala na. Bakit? Kasi palagi niya nang ginagawa. Tapos may pagkakamali lamang ng konti yung anak. Bakit? Kasi naging automatic na yung galit mo. Ang daming pwede, come on, talk back to me. You lost your shout. You lost your amen because you know I'm hitting you. Kaya wala na tayong ibang ginawa kundi magalit. Bakit? Saan ba nang galit? Ba't ka ba nagalit? Iwan ko ba? O hindi mo rin alam. Bakit? Kasi nga automatic. Bigla na lamang nagpapop up parang mga bagay sa Facebook. Hindi mo naman pinipindot, nag-pop up. Hindi ba? Yung parang mga bangkong nagpapautang. Nandiyan yung BDO, Union Bank, nandiyan yung kung ano-ano mga bangko dyan, kapapadalan ka ng card, mag-endorse ka ng ganito, nagpapop up na lamang. Bakit? Automatic. Sabi niya, this is a system generated. Do not answer. Yeah. Bakit nagpa-pop up na lamang? Kaya ang pinakamaganda, isipin nyo lang, tip to sa mga asawang babae. It's a system generated. Do not react. Pag nandyan na yung asawa nyo na parang, lagay mo sa mind mo, this is a system generated. Do not react. This program is brought to you by BDO. Ang bangkong mapagkakatiwalaan. Oh, dapat bayaran ako ng BDO dito. You see that? But here's the thing. Here's the sad thing. Okay? It will become automatic, and later on, you have no choice to be angry because it is a system generated. And the sad part of this is this. It will become your identity. Yeah, that's it. Yeah, you're right. It will become your identity. Yeah. Marami ng ganyan. Kahit saan mo ilagay yun, tama kayo doon. Corruption, pagka yan nasa bahay, naging pumili, gumawa ka lang ng konting decision lang. Alright, it will become your habit. Anong habit mo? Mangurakot, kumita, magdilihensya. Konting tip, konti. Nagsimula lamang sa konting tip. Ngayon, hindi na siya nasasatisfy sa konting tip. Kinakailangan niya na magpagagawa ng 3 basement. So, para may lalagyan ng pera. Alright? So, you understand what I'm talking about. Kinakailangan bumili siya ng maraming mga condominium para may, imagine hindi na kaya ng bangko ang kanyang pera. Kaya he has to build more basement. You understand that? Wow, Philippines. Only in the Philippines. But anyways, so, alright, huwag nyo kasing haluan ng mensahe ko eh. Nahaluan yung mensahe ko eh. Kaya nasisira tuloy eh. But anyways, here's the thing, kapatid. It will become your identity. Your anger is who you are. Yes, sir.
Your corruption is who you are. Your jealousy is who you are. It will become. And your identity now becomes your nature. Remember this. There's a saying that says, practice makes perfect. But the truth of the matter is, practice doesn't make perfect, but practice makes permanent. Hindi sapagkat nag-practice ka, perfect, naka-perfect ka. Marami rito nagpa-practice sa exam, lagi pa rin zero sa exam. But anyways, ang totoo niyan mga kapatid is this. Yung palagian mong ginagawa, it will become your habit permanently. That's the sad thing. Now, I'm closing now. How about bringing God back to your family? I said, you're in this church. This is the Baptist church. Pero hindi namin kayo dinala rito para maging Baptist. What we want you to hear is this message right here. Because that is exactly what our society needs. Kailangan po yan ng mga anak natin. Imagine ko ang mga batang ito, mga kapatid, na sinusundo natin dyan. At yung mga bata, kaya nga makita niyo mga kapatid, yung mga magulang tinutulungan na natin. Pero yung mga magulang, akala mo, tayo pa yung may utang na loob na tumutulong. Para bang, kaya makita mo yung mga magulang, pagka naghihirap sila, sinong sisisihin? Gobyerno. Nasa katotoo lamang po mga kapatid, kung tayo magtatrabaho, kikita tayo at mabubuhay natin ang ating pamilya kahit walang tulong ang gobyerno. Every time na may naghihirap na tao, ang sisisihin, gobyerno. Alam ko may problema ang gobyerno natin, kapatid. Pero papahintulutan ba natin ang problema ng gobyerno natin para maghirap tayo? No. Pwede kang magtanim, pwede kang kumita, pwede kang magtrabaho. Yung iba, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong matakot na mayroon kayong 10 anak. Pag lumaki yung 10 anak, pakitain mo yan ng tingو 1,000 a day. Di may 10,000 ka sa isang araw. Simpleng negosyo yan. Sabi niya, Paso, mahirap mahumanap yung lalaki. Mag-gay dancer dyan sa bar. No, don't do it. Don't do it. But you listen to me. This is really what the Bible says. Ito sabi ng Biblia. Yung ayaw magtrabaho, huwag namang kumain. Pero yung gustong kumain ay dapat magtrabaho. Meron tayong mga alaga sa bahay, puro kain pero walang trabaho. Pastor, anong dapat gawin dyan sa bata na yan? Kuhanin mo yung sinturon na pinakamakapal, ipilipit mo, padapain mo. Work! Huwag niyong pairalin ang emotion ninyo sa loob ng pamamahay. Kasi pag pinairal mo ang emotion mo sa loob ng iyong pamamahay, ayaw mo nang gisingin ang anak mong natutulog. Lalong-lalo pagka medyo nakukyutan ka sa itsura niya. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi cute ang tamad. Sa totoo lang, nakakaasar ang tamad. Yan ang sinasabi ng tatay kong nakakaawa naman patayin, nakakaasar naman buhayin. Brother, let's bring our family back to God based on how God designed the family. Bakit? Inuulit ko po. Sabi ko kanina, si Kagawad, ilang taon ka na ngayon, Kagawad? 48. Dating 8 years old lang yan. Asawa niya si Sheila, dito na yung lumaki. Dito na yung pinanganak, dito yan lumaki. So just imagine kung gaano na siya katanda. 14 years. Yeah, mas matanda ako sa iyong 40 years. No. But listen to me now. Here's the thing, kapatid. Itong pinakamahalaga rito.
Lahat ng mga officials dito galing sa pagkabata. Okay, and just imagine kung lumaki sila sa bahay nila na walang Diyos. Anong bansa meron tayo at anong barangay meron tayo na pinangungunahan tayo ng godless leader? That's right. Where's the blessing? That's right. Ang nakakalungkot ngayon, may mga nangunguna sa bansa mula sa pinakang executive down to the lowest na parang akala mo silang may-ari ng bansa. Pero ang totoo po niyan, ito'y pag-aari ng Diyos. At kung ito'y pag-aari ng Diyos, huwag nating ariin, kundi gampanan natin kung anong gustong mangyari ng Diyos para sa ating bansa. Parang sinasabi ng Biblia, alright? Sinabi niya kay Adan, kay Eva. The Bible says, and God blessed them. When God created the male and female and put them together as a husband and wife, the Bible says, and God blessed them. Bless sila ng Panginoon, inapprove sila ng Panginoon, at sabi ng Panginoon sa kanila, magpakarami kayo. Bakit sinabi niya kay Adan at kay Eva? Kasi mag-asawa si Adan at si Eva. Magpakarami kayo. Hindi niya yan sinabi sa hindi mag-asawa. Pero sila nagpapakarami kahit hindi sila mag-asawa. Nakadisgrasya yata ako doon. Pero ano dapat pong gawin, mga kapatid? Ibalik natin sa Diyos ang disenyo ng ating pamilya. Imagine kung meron kang husband na may kinikilalang Diyos, meron kang wife na kinikilalang Diyos, meron kang mga anak na lumalaki in the nurture and admonition of the Lord. Anong klaseng pamilya meron tayo? Blessed is the nation whose God is the Lord. Do you realize the order of the creation? God, family, and country. Masasabi lamang natin na mayroong isang pinagpalang country kung mayroong pinagpalang family. At meron tayo makikitang pinagpalang family kung ang family na yon ay nakahawak sa kapangyarihan ng Diyos at kinikilala ang sovereignty ng Diyos. I hope this message is clear. Did I help you this morning? Mga kapatid, mga bisita po namin, hindi natin re-respetuhin ang rule ng Diyos kung hindi pa natin kilala ang Diyos. Ang paraan para makilala ang Diyos ay kilalanin niyo ang daan patungo sa Ama. Walang iba kundi ang kanyang anak. Hindi religion, hindi Baptist Church. No? Merong nagsabi, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. So hindi ako bilang pastor, walang tao na pwedeng magpakilala sa atin sa Diyos maliban mismo sa anak ng Diyos. Na ino-offer niya ang kanyang sarili. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. So ano dapat natin gawin? Tanggapin natin yung anak. Because sabi ng Biblia, but as many as receive Him, Jesus, God gave Him the power to become the sons of God. Or a child of God. Anong paraan para makilala mong Diyos, maging anak ka ng Diyos? Because kapag ka nagkaroon ka na, pagka ikaw ay naging anak na ng Diyos, nasa iyo na ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi extension, hindi karagdagan, kundi buhay yan ng Panginoong Kristo na binigyan tayo ng pribileyo na ipamuhay natin. Imagine, hindi naman natin buhay. Buhay yan ng Diyos. Pero akalain mo, God will give us the power to live it? Wow! What a great truth. Now, ano lamang ang paraan? Una sa lahat, kilalanin natin na tayo makasalanan. Pangalawa, pagsisihan natin ang ating kasalanan. Pangatlo, tanggapin natin ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. And the moment you do that, the moment you receive Christ as your Lord and personal Savior, then you'll become a member of the family of God. Not of the church of God, but the family of God. Very simple. Hindi po reliyon ang paraan. Edukasyon ang paraan.
Okay? Ang tanging paraan, tanggapin mo ang Panginoon. Pag tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, anak ka na ng Diyos. At kung anak ka na ng Diyos, membro ka na ng pamilya ng Diyos. At kung membro ka ng pamilya ng Diyos, membro ka na rin ng tahanan ng Diyos. So anumang oras na mawala ka rito, aalis ka rito sa lupang ito, uuwi ka sa sarili mong tahanan. Walang pagkakaiba po yun sa akin. Ako po'y membro ng Laurenas family. Ang Laurenas family ay may sariling tahanan. Pag umalis po ako at uuwi ako sa tahanan ng Laurena. Hindi sa kapitbahay. Delikado po yun. Uuwi ako sa tahanan ng Laurena. Bakit? Walang magpapalaya sa akin doon, walang magre-reject sa akin doon. You see, wala akong biyana namin doon eh. Walang magre-reject sa akin doon, walang magpapalaya sa akin doon. Bakit? Sapagkat miyembro ako ng pamilya ng Laurena. Pag umuwi tayo, kung anak ka na ng Diyos, uwi tayo sa tahanan ng Diyos sa langit. Walang magpapalaya sa atin doon. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Paano tayo naging anak ng Diyos? Nagsisi tayo ng kasalanan, tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang sarili natin tagapagligtas. Tinanggap natin na siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay, alang-alang sa kabayaran ng ating kasalanan. Kasi kung tayo magbabayad ng ating kasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Hindi po ito. Hindi po ito, gusto ko lamang linawin sa mga bisita po namin. Hindi po itong katawan na ito ang pupunta sa impyerno. Mabubulok ito, natutunaw ito. Pag nasunog na ito, sunog ka agad eh. Pero ang totoong pupunta sa impyerno, yung tao na nasa loob ng katawang ito. Ang tao po, itong nakikita nyo ito ngayon, katawan lamang po ito ni Pastor Hill. Tirahan. Pero ang totoong Pastor Hill ay nasa loob. Yan po yung nagsasalita, yan yung mayroong pakiramdam. Hindi po ba, sasabihin ko sa inyo totoo, pagka kayo minumura, alin nasasaktan? Yung kalooban o yung katawan? Kalooban. Bakit tinatawag natin kalooban? Kasi nasa loob ng katawan. Wala pang minura at nagsabing, nakakasakit ka naman ng kalabasan. Wala namang salitang ganong kalabasan eh. Kalabasa meron, pero kalabasan wala ho eh. Di ba? So bakit sinasabi natin kalooban? Kasi hindi katawan. Okay? Pagka binaril ka o sinaksa ka, nasaktan yung iyong katawan. Nasasaktan ka. Sino ang umaaray? Yung katawan? Hindi po. Kaya yan umaaray kasi nasa loob pa yung tao. Pero subukan nyo na umalis na yung tao. Katawan na lamang. Nakakita na kayo ng pinaglalamayan, tadtarin mo yan ng baril, saksakin mo yan ng saksakin. Pagka umarayan, mag-uunahan tayo ng takbo. Pero ang totoo niyan, wala nang aaray. Bakit? Wala na yung tao sa loob. Ngayon, ang problema ngayon, yung tao na nasa loob, pag umalis siya sa loob ng katawan, saan ngayon pupunta? Dalawang lugar lang ang pwede niyang puntahan. Isa lang sa dalawang lugar na ito. Langit o impyerno. Wala ka nang dapat gawin para pumunta sa impyerno. Pero kung nais mong pumunta ng langit, tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Bakit? Siya po ang nagbayad ng kabayaran ng ating kasalanan. Kaya ngayong umaga, nais kong anyayaan lahat po ng mga bisita, pakitayo po kayo at tayo pong lahat ay mananalangin at igagabay ko po kayo sa isang maiksing panalangin pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sige po, if this is your first time, sige po, pakitayo lamang. Okay? Huwag po kayong mahiya. Ang gagawin lamang po natin, igagabay ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Ito'y panalangin pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tandaan niyo po, hindi reliyon ang tatanggapin po ninyo. Hindi rin ako ang tatanggapin nyo. Ang tatanggapin nyo ay si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Okay? Ang gagawin lamang po natin, we'll just bow our heads, iyuko lamang po natin ang ating mga ulo, ipipikit po natin ang ating mga mata, at mangyaring sumunod lamang po kayo sa akin sa malakas na tinig, yung pong naririnig ko, para tuloy-tuloy po yung panalangin po natin. Okay? Sige po, bow your heads and close your eyes, at sumunod po kayo sa akin sa malakas na tinig. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, na nakilala ko, na ako ay isang makasalanan at hinatulan nyo patungo sa impyerno. Subalit, nagpapasalamat po ako na si Kristo Jesus ay namatay at inilibing at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng aking kasalanan. Ngayon pong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan at tinatanggap ko po
ang Panginoong Hesu Kristo bilang sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Para po sa mga nakatayo, nais ko pong sabihin sa inyo, ang tinanggap nyo po ay si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, kung tinanggap nyo po yan, John 1:12, sa sino mang tumanggap kay Kristo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung kayo ngayon ay anak na ng Diyos, kabilang na rin po kayo sa pamilya ng Diyos. At kung kabilang na kayo sa pamilya ng Diyos, kabilang na rin po kayo sa tahanan ng Diyos. You see? So we are in one family. That is the family of God. That's why we call brothers and sisters. You see? Bakit? Magkakapatid po tayo sa Panginoon. Okay? So it doesn't mean na tumanggap ngayon kayo sa Panginoon ay membro na kayo ng Baptist Church. No, hindi po. Ang Baptist Church, inuulit ko po sa inyo, bahagi lamang yan ng Panginoon o paraan ng Panginoon para makapakinig kayo ng salita ng Diyos. Pero ang Baptist Church, hindi po kayo kayang dalhin sa langit. Si Kristo po ang nagdadala sa langit. Yan yung tinanggap nyo ngayon. Okay? So maraming salamat po sa inyo at tandaan nyo po, yung tinanggap nyo ngayon, ngayong anak na kayo ng Diyos, yung pagiging anak ng Diyos, hindi po yan nawawala. Pero hindi naman po ang ibig sabihin nito, perpekto na tayo. Nagkakamali po tayo, nagkakasala po tayo, pero ang anak ng Diyos ay hindi na natutuwa sa kasalanan. Kaya kinu-confess natin ang ating kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon upang ma-restore ang ating kasiyahan, ang ating fellowship sa Diyos. Ngayong anak na tayo ng Diyos, mas masaya ang relasyon natin sa Diyos kaysa kanino pa mang relasyon. Okay? Alright. Nais ko po kanyan, lahat tumayo. And if the Holy Spirit speaks to your heart through that message, whatever and however, kung sa anumang pamamaraan kayo kinausap ng Panginoon, manyaring iwanan niyo yung upuan, pumunta kayo sa harap, makipag-usap kayo sa Panginoon, lumuhod tayo sa Panginoon, kausapin natin ang Panginoon. Sige po, let's make business with God. You bring your family, and let's come to God. Kung may mga bisita po kayo, alalayan po ninyo ang inyong mga bisita. Sama nyo, you pray for your visitors. You pray for your visitors. Muli po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for saving the unsaved. Now I beg you to please do something for the saved. Get them into the water, O God. Thank you, O God, for your people who came forward. I pray, O God, to please bless their commitment, whatever commitments they made, O God, they committed into your hands. Please bless them. Bless each family. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming butihing kapitan, mga kagawad na naririto. O Diyos, dalangin ko po na patuloy niyo po silang gamitin para sa kapag-unlad ng aming barangay,
ng aming city sa kabuuan. Salamat po, O Diyos, sa pagtalaga niyo po sa kanila. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya po nila. Pangunahan niyo po sila, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.